Good morning, good afternoon, good evening to all the viewers in our channel, which is Excel Pinoy. And I'm Jojo Echeverre, a Filipino inventor, and I'm also an entrepreneur. And at the same time, my one of my advocacy is to at least to give coaching or advising to those uh, individual o po ay nagpaplano na magkaroon ng negosyo in the future, hayaan niyo pong bigyan ko muna po kayo ng mga ilang mga tips or something information na sa tingin ko po ay pwedeng makatulong sa inyo. Again, my name is Jojo Echeverre, Inventor Jojo Echeverre. I'm a member of Filipino Inventor Society. I'm also an online seller as a business person, a businessman. Dito malalaman natin. Ibibigyan ko po kayo ng guide na importante, hindi lang po yung offline ang inyong business. No? Pag sinabing offline, nandiyan kayo nasa bazaar lang or bibenta-benta face-to-face, which is sa tingin ko makakatulong po yon, pero mas maganda kung mayroon pa kayong ibang approach pagdating sa inyong pagmamarket o pagbebenta ng produkto, which is yung nabanggit po. Kayo po ay naka-offline, dapat kayo rin po ay dapat naka-online. So ang approach po ngayon, because of the competition, dapat meron po kayong online approach and offline approach pagdating sa business. And hindi naman ito ika nga madali. Puno rin ito ng mga challenges, pero as you go along the way with your business, kapag nakikita nyo ay hindi nagpipick up, isip na ng paraan, isip na tayo ng pamamaraan kung anong gagawin natin sa business natin. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa goal setting. So nalalapit na po ang pagtatapos ng sabi nga ng taon, no? At haharapin natin ang bagong taon. So ibig sabihin madadagdagan na naman yung mga susunod na taon para sa ating buhay. At yung maaaring iba sa inyo ay nagbe-birthday na, pag malapit na mag-birthday, no? Pagpatong ng birthday nyo, so dagdag edad na naman yan, dagdag panahon. So, next year, kung magpaplano kayo, let's say ngayon ay sabihin na natin 2024 ngayon, and next year 2025, nagpaplano na kayo kung ano yung mga dapat yung pag-isipan, baguhin, no? Sabi nga, minsan pagka end of the year, mayroon tayong mga tinatawag na New Year's resolution. Pero bagamat okay yan, pero mas maganda kung sabihin na natin magkaroon na tayo rin ng tinatawag na goal setting. Setting goals. Ibig sabihin, hindi lang New Year's resolution, kundi dapat mayroon na tayong goal para sa ating personal, pagiging individual, kung ano gusto nating ma-achieve para sa individual or ma-achieve para sa negosyo mo or ma-achieve para sa family mo next year, or kung ikaw ay nagpaplano mag-travel o mag-trip next year, kailangan meron ng goal to. I-goal na natin to, planuhin na to kung anong dapat gawin. So, as we go along the way, we will discuss some of the parang pinag-iisipan natin kung ano yung mga approach o ano mga gagawin natin. And sa paghihiwalay ng taon, ibig sabihin maaaring ito ay memories, no? Marami tayong memories, magagandang memories para sa nakalipas na taon, nakalipas na buwan. Maaaring ang memories na magandang nangyari sa taong ito ay yung maaring kayo ay nagpo-board exam or nag-bar or nag-board exam, nakapasa kayo, and that's I congratulate for those who achieve it, no? Na-achieve nila yung kanilang minimiti. O kaya naman nagnegosyo kayo this year, naging maganda ang resulta o make up, no? So yun yung mga magagandang bagay na nangyayari. And maaari naman na mayroon namang nangyari sa atin yung maaaring mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagka-break. So yung mga bagay na o kaya naman hindi ka na-promote this year or something na delay,
So yun yung mga bagay na pwedeng nangyari this year. Bagamat kung ano man yung nangyari, maganda or hindi kagandahan, pero part yan ng inyong nakalipas na taon. And maaring eto na, sa susunod na taon, kung hindi man na-achieve yan, meron tayong susunod pang taon upang planuhin kung ano mga dapat gawin at pwede na nating iset ang goal natin kung ano ang gusto nating mangyari sa bilang isang individual o bilang isang may negosyo kayo, kung meron kayong negosyo, pag-isipan na natin ang mga hakbang na dapat gawin, lalo na sa inyong mga personal goal. Personal goal, pwede kong sabihin na ang personal goal ko, halimbawa, is to become more in terms of yung knowledge, information, business information, financial information. Kasi part po yan ng aking advocacy eh. No? Part po yan ng aking advocacy, yung magbigay, mag-share ng information tungkol sa financial. And at the same time, ako po ay nagbibigay din naman, nag-share ng aking idea tungkol sa negosyo. Personally, ako po ay mayroong business, no? Nagninegosyo po tayo. Sa ganun ay magkaroon naman tayo ng extra income o magandang income. Diba? So at the same time, makapag-share na rin tayo kung ano yung gusto nating mangyari, no? Sa bawat kapwa natin, yan, sa ating community at sa ating bansa. So napaka-importante rin naman na meron tayong magandang perspektibo sa buhay. Bagamat punong-puno naman talaga tayo ng challenges. Alright? So, ganun pa man, tuloy lang ang buhay. And then at the same time, laban lang. No? Yan isa sa mga goals natin. Katulad ng nabanggit ko kanina, no? Since napag-usapan natin ang New Year's resolution, goal setting, no? Setting goals, medyo may pagkakaiba ng konti ang New Year's resolution and of course ang goal setting o setting our goal. Well, in New Year's resolution, ito yung mga bagay na nagawa mo or gusto mong baguhin na hindi mo dapat nagawa mo this year and then the following year gusto mo nang baguhin. O kaya naman, ito yung maaring may mga bisyo, vices, umiinom ka ng alak, of course, naninigarilyo ka, or something na hindi ka natutulog ng tama sa oras, o kaya naman masyado kang sinasabihin natin, waldas sa pera, hindi mo naiingatan, nakita mo yun. So next year, gusto mo na itong baguhin, unti-unti, no? So yun yung resolution mo, na may mga bagay na dapat kang tanggalin at baguhin para nang sa ganun next year iba na, no? Iba na. Kumbaga tatanggalin mo na siya next year. Unti-unti. Kung di mo man magawang biglaan, unti-unti mo na siyang tatanggalin. Alright? So yun yung resolution mo para mabago naman ang next year mo. And that same manner, at the same time, yung goal setting, ito naman, isang bagay na kung kanina pinag-uusapan natin, aalisin. Dito, pag-uusapan natin sa setting goals, goal setting, is idadagdag. No? Idadagdag upang magkaroon ng maganda o dinadagdagan mo for the better yung dati mong situation. Halimbawa, kung pag-uusapan natin may negosyo ka, ito yung sales mo. Ang sales mo is let's say 100,000 a month. Pero yung approach mo more on direct selling lang or face-to-face or may kulang sa approach mo. So, ibig sabihin ng setting goal, kung goal set mo siya, next month, dapat meron na 500,000 monthly sales. So, magdadagdag ka ngayon ng approach. No? Magdadagdag ka ng strategy. Kasi yung goal mo is hindi na lang 100,000, kundi 500,000 na ang sales mo. No? Yung setting goals eh. So, ibig sabihin, meron ka nang babaguhin. Meron ka nang idadagdag. Meron ka nang gagawin para additional approach, additional yung tinatawag na effort or strategy para sa ganun ma-achieve nga itong 500,000 na goals mo sa sales. O kaya naman, kung personal naman to, pag mayroon ka idadagdag na
bagay sa personal mo, para na sa ganun magbago. Halimbawa, dati nagbabasa ka ng libro once a week or once a month lang. This time, dadagdagan mo na siya ng oras. Dadagdagan mo na siya ng pages. Halimbawa, kung one page a day ka lang, gagawin mo ng 5 pages a day or 10 pages a day. No? Para na sa ganun, madagdagan naman, mabilis ang information na makuha mo, madagdagan pa ang knowledge mo. O kaya kung weekly naman ginagawa mo lang yan, dahil busy ka sa trabaho, busy ka sa ano, okay lang yun. Ang mahalaga, nag-i-increase na dadagdagan. Kasi nagdadagdag ka na isang bagay, yun ang goal eh. Nagdadagdag ka ng isang bagay para sa pagbabago. Diba? For the betterment. No? For, especially kung future ang pinag-uusapan natin dito. Now, so marami, lalo na kung kayo po ay maaaring nasa politics kayo or nasa social working o social worker, marami tayong pwedeng gawin. Pero yun yung tinatawag na you have to set our goals. Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto natin mangyari? Kung halimbawa naman ikaw ay gumagawa ng para bang content creator ka, gumagawa ka ng videos. So dati, pa isa-isang video, isang linggo, pwede ka nang mag-set ng goal. Dapat 2 o 3 sa isang linggo para na sa ganun, magkaroon ng pagbabago, changes for the betterment or for the better yung present situation. Kasi ganun lang naman eh. Actually, we have to increase something para yung goal natin ma-achieve natin. Kasi yung goal setting is maaring ito ay increasing our profit, increasing our approach, increasing our reach, no? Yung ating reach, sabihin yung abot natin, no? Hindi pa pwedeng ito lang yung naabot mo this year. Kailangan next year may panibago kang goal na ma-achieve o ma-reach itong bagay na ito. So yun yung mga goal setting. Set mo yung personal goal, i-set mo yung business goal or kung anong goal mo sa community nito. Or kung meron kang medyo patriotic ka, ano bang gusto mong goal para sa country natin, para tayo ay makatulong sa ating bansa. So again, yun yung mga bagay na dapat nating pinag-iisipan sa ika nga yung pagbubukas ng bagong taon o ng bagong haharapin nating taon. Mga next, konting ano lang yan, buwan. At isasara natin itong bago, yung nakalipas na taon. Ibig sabihin, maring may mga experience tayong magaganda dyan at makakatulong in the future na sa mga goal setting mo. And ano mo yun, makakatulong yun. No? I mean, isipin mo yun, gamitin mo yun. But kung ito naman ay mga bagay na hindi naman nakatulong sa growth mo, unti-unting kalimutan siya at ika nga totally, wag mo na siyang pansinin or iwan na totally kasi maaaring ano pa yan sa iyong goal, right? Now, since we are talking about goal, ano nga ba ang mga dapat natin gawin, no, para to set our goal? Ibig sabihin lang, kung meron tayong gustong marating, ma-achieve, ano nga ba pwede natin gawin? Before natin malaman or sabihin ko ano yung dapat natin gawin, dapat clear muna. Ma-clear kung ano talaga ang goal natin. So merong mga ano yan, mga tips na para malaman natin o ano natin kung ano talaga gusto nating gawin o marating. Una, ang goal kasi dapat should be specific. Diba? Specific. Hindi pa pwedeng, gusto ko lang ng kumita ng pera, ng malaking pera. Well, of course, mas maganda kung sa goal setting, pa-practice na natin. Ang goal setting is hindi lang pera, kundi yung amount. Let's say, gusto mo nang ang kita mo ngayon ay 10,000 monthly or sabihin natin 30,000 monthly. Set tayo ng goal. Baka next month or next year, 50,000 ang aking iset na goal na income. No? Dapat specific. Ibig sabihin, specific yung amount. Hindi pwedeng
Gusto ko lang kumita ng maraming pera. Dapat specific amount na gusto mong i-goal. No? At na sa ganun, makakapagplano tayo. Makakapagplano ka kung paano mo i-achieve yung 50,000 na yun. Halimbawa, Joe, ako'y empleyado, namamasukan ng 8 to 5. Ang halimbawa, income ko ay 30,000. Madadagdagan ng another 20,000 kung set. Ang goal ko na nakaset is 50,000. Of course, pagdating sa ganyan na ikaw ay namamasukan ng everyday, araw-araw, 50,000 is hindi mo alam kung paano mo i-achieve yan kung ikaw ay namamasukan dahil yung oras mo. Diba? Ibig sabihin, 8 to 5 ka. Siyempre, pagdating sa ganyan, medyo tapos ka sa oras dahil kailangan mo pumasok araw-araw. Ang magandang approach to is, kung ang goal mo is additional 20,000, dapat additional source of income. Hindi ba pwedeng yung income mo, kasi hindi mo naman pwedeng, boss, bigay mo additional na 20,000. Di ganun kadali yun. No? Mayroon silang tinatawag na specific salary para sa iyo. And then, kung maganda performance mo, ay madadagdagan yun. Pero hindi ganun kalaki yun. No? At saka taon-taon ng dagdag, hindi monthly. No? So, additional source of income, maaaring sideline, let's say buy and sell, diba? Hindi naman, makakatulong naman sa inyo. Additional income yung buy and sell. Kung ano yung meron kang produkto dyan na nakita, baka pwedeng ibenta mo ito, patungan mo lang ng certain amount. Nang sa ganun ay magkaroon ka ng extra income. Kapag ito ay ginagawa mo na everyday, ginagawa mo na lagi-lagi, siyempre nakakatulong na rin yan, no, sa inyong income. Malay mo, pagka dumami ang benta mo, ma-achieve mo talaga yung additional 20,000. So dito, kailangan ka lang ng konting sipag, siyempre, para nasa ganun. Yung specific goal mo na additional 20,000 o para maging 50,000 yung salary, hindi lang sipag ka, kundi dedication na talagang marami kang tatanggalin para lang ma-achieve yung additional 20,000. So, specific ang ating goal set. No? Specific para sa ganun. Alam natin kung paano natin ito ma-achieve. Ngayon, kung hindi mo siya ma-achieve, and then another set. Mag-set ka ulit. Ganun lang. Para pinapractice mo lang yung sarili mo nang sa ganun. Tuloy-tuloy mo siyang magagawa. No? Specific. Number 2, measurable. Halimbawa, additional 20,000 kung pag-uusapan natin para maging 50,000 ang income per month. Kailan mo gagawin siya? Within 1 year. Dapat ma-achieve mo ba siya? Within 1 year or within 3 months? Paano? Kung halimbawa, within 3 months mo siya pinaplano ma-achieve yung additional na yun para maging 50,000 income mo. Mayroon ka pa mga pamamaraan na magagawa para ma-achieve kagad within 3 months? Or within 6 months? Or kaya 1 year pa bago mo siya maano? Kasi kung 3 months, baka hindi siya measurable. Kasi kailangan measurable. Baka wala kang ibang pamamaraan. Paano mo siya ma-achieve? Wala kang clear na pwedeng pagkukunan. So within 3 months, baka hindi siya makuha. So kailangan mayroon ka talagang makikita na pwedeng gawin para na sa ganun, ma-reach yung additional 20,000 para maging 50,000 ang income mo next month or every month. No? So dapat measurable, nasusukat. Hindi pwedeng, gusto ko lang next month, ganito na. Hindi, nasusukat yan sa pamamaraan na pwede mong gawin. Okay? Or number 3 is achievable. Kung 50,000 na ang income na gusto mong goal, which is actually achievable. Pwedeng achievable yan. Kasi magkano lang naman yung amount na idadagdag mo. Kung ang present income mo is 30,000, 20,000 additional income lang naman ang gusto mong ma-achieve. So that is achievable sa pamamaraan na gagawin mo. So additional sipag or connections or anuman, strategy, di ba? So it should be 20,000 additional para maging 50,000 is achievable. Achievable yan kung tutusin. And number 4, should be realistic.
makatotohanan. No? Ibig sabihin ng makatotohanan, ibig sabihin, pwedeng mangyari. No? Pwedeng mangyari. At kaya mong mangyari itong bagay na to kasi nag-iisip ka, nag-strategize ka. At nangyari, nakita mo na sa ibang mong halimbawa, mga kaibigan, na-achieve nila yun. Bakit hindi pa pwede mangyari sa iyo? Diba? So, yung realistic na tipong ma-achieve mo siya. Pero pag sinabi mo, oh, gusto ko 1.5 million na next month, ang aking income, hindi siya realistic. Hindi rin siya measurable. O hindi rin siya tinatawag na measurable na smart. I mean, specific. Although specific siya, 1.5 million a month, kaya lang, yung siya measurable, hindi siya achievable. At di rin siya realistic with the present situation kung ngayon ka mag-uumpisa. Ngayon ka mag-uumpisa, tapos next month, hindi siya realistic. Pero kung sinabi mo ngayon, magkakaroon ako ng additional income of 20,000 next month, baka realistic yan dahil pwedeng gawan mo lang ng paraan yan. Buy and sell, mga ganyan. Marami naman pwedeng ibenta. So that is realistic. And time-bounded, ibig sabihin, kung nakaset na yung goal mo this year o next month, ito na yung income mo. And make sure na naka-asset yun within this specific period. Time-bounded, naka-time-bound siya. Hindi mo pwedeng, sige, next 5 years pa. Next 5 years pa, yung aking additional source. Actually, dapat meron na siyang oras na nakalaan. Na pwede, kailangan makita mo siya within this month or next. Kumbaga mayroon siyang time. Hindi pa pwedeng, sige, next year na lang. No? Kasi next month na lang. O hindi ganun. Kaya may specific time. Okay? Now, ang lahat ng ito, mayroon itong ikang dapat kang gawin pagdating sa personal sarili mo. No, sa sarili mo. Kasi ang mga bagay na gusto mong ma-achieve, mga ngailangan ito, no, ng personal mong development. Ibig sabihin, kasabay nito sa pangarap mo ang pagbabago ng sarili mo. Right? So, yung personal development, sabi nga ng isang sikat na si Jim Rohn, author, speaker siya, motivational speaker. Sabi niya, work hard on yourself than you do on your job. Ibig sabihin, kasi kung mayroon kang gustong ma-achieve, wala ka namang enough knowledge, enough information na pwedeng pagkunan, mahihirapan ka talagang ma-achieve yung goal mo. No? Kasi kailangan to ng knowledge, kailangan to ng information. So, pag ibayuhin, work hard, pag ibayuhin ang pagde-develop sa iyong sarili, kung kinakailangan magpasa ka everyday, gawin mo. Kung kinakailangan makinig ka ng seminar everyday or videos everyday, gawin mo. Part yan ng personal development. Halimbawa, pakikipag-usap, kailangan meron kayong pinag-uusapan, magandang pinag-uusapan. Meron kayong gusto ma-achieve sa pinag-uusapan at magsasalita ka ng mga bagay na hindi naman makakasakit sa kapwa mo o hindi naman mukhang hindi offensive pag nagsasalita tayo. That is communication skills. Kailangan may magagandang bagay na nasasabi tayo or parang namomotivate yung ating mga kaibigan o mga kakilala na nakikinig sa atin. That is part ng personal development. So kailangan nandun yung point na tuloy-tuloy pag-aaral para ma-develop tayo. Kasi part yun, kakailanganin natin yun to achieve our goal. Kung ang goal mo mag-increase ng income, may kaakibat na kailangan gawin sa iyong buhay, personal development or yung kaalaman. No? So tuloy-tuloy lang ang pag-aaral, tuloy-tuloy lang para na sa ganun ay ma-achieve natin ang ating goal. Alright, so mga kababayan, sana po kayo nakatulong sa kahit sa maikling information na naibigay ko po sa inyo. At kung kayo po ay mayroong katanungan or na pwede kong maibigay sa inyo,
masagot or meron akong pwedeng maitulong sa inyo, huwag po kayong mag-atubili na mag-message po sa aking sa chat, no? At pwede niyo po akong email or kahit sa pong kumbaga sa ating dito sa ating chat room or sa ating information, pwede niyo pong ibigay yung inyong message. Para sa ganun, pag nabasa ko po siya at masasagot ko po, tutulungan ko po kayong as part of my advocacy to teach or to coach yung mga gustong magnegosyo at po ay nagne-negosyo na baka pwede po tayong magkatulungan. So willing po ako magbigay maglaan ng oras at upang tayo ay magkatulungan kasi gusto kong makita ang pagbabago hindi lang sa ating bansa kundi sa bawat isa sa atin dahil malaki po ang pangangailangan ng pagbabago sa ating bansa. So again, maraming salamat po. Ako po pala si Inventor Jojo Chevere, ang inyong lingkod. Salamat po. Welcome po sa Excel Pinoy.